Magandang araw mga amigos, mga amigas, mga viewers at lalong-lalo na yung aking mga subscribers dito sa YouTube channel na Bueno Law and Beyond. And for those na hindi pa nakakapag-subscribe dito sa aking channel, pwede po bang pakipindot yung subscribe button? Okay? Sa araw na to ay pag-usapan po natin yung nangyari kanina sa Senado na kung saan tinalakay ang proposed changes to the 1987 Constitution. Medyo maganda ang naging talakayan, palitan ng mga ideas, mga brilliant opinions sa Senado natin sapagkat imbitado po nila kanina yung mga dating mahistrado, mga retired Supreme Court justices. So nag-focus sila doon sa tatlong ways on how to amend or revise the 1987 Constitution at doon sa mga economic provisions na pinopropose na din. Pero during the argument and debate nila kanina ay may pumasok sa aking isipan na dapat isama sa proposal to amend the 1987 Constitution. At ito ay para sa aking opinion ay napapanahon na palitan na rin. At palagay ko din maraming sasang-ayon sa akin sa aking opinion na palitan na itong particular provision ng ating 1987 Constitution. Ito ay may kinalaman sa Section 2 and 3 of Article 7 of the 1987 Constitution regarding the age requirement of the President and the Vice President and their qualifications. Naku, ang sarap pag-usapan nito. At ito ay gagawin kong, ito ay papaliwanag ko ngayon at sana'y makarating sa ating mga kagalang-galang na mga kongresista at senador upang bigyan ng konsiderasyon kung kailangan na ba nating palitan tong Article 7, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution. According to Section 2 of Article 7 of the 1987 Constitution, a person may be elected as president unless he is a natural-born citizen, able to read and write, a registered voter, at least 40 years old on the day of the election, and at least a resident of the Philippines for at least 10 years preceding the election. At tapos, yung Vice President will have the same qualifications as provided for under Section 3. So, ang pinagtataka ko lamang dito, since the 1935 Constitution, nagkaroon ng amendment noong 1973, another revision noong 1987 Constitution, at ngayon nga may mga proposal na naman to amend the Constitution. Bakit palaging mini-maintain yung age requirement na 40 years old tsaka yung able to read and write na qualifications? So, bakit 40 years old? Ano yung reasons behind the age requirement of 40 years old? Yun ang gusto kong malaman, bakit mini-maintain yan And at the same time, kung titingnan mo ang ating kasaysayan, ang unang-unang presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo, on the day of his inauguration as President of the Philippines, siya ay 29 anyos pa lamang. So batang-bata nung naging presidente ito. At kung titingnan mo din ang US Constitution, ang age requirement nila is only 35 years old. Now my question is, bakit dito sa Pilipinas ang age requirement is only 40 years old? So para sa akin, you are preventing young, brilliant, competent, young leaders of this country to become the President of the Philippines. Napiprevent mo, ang daming magaling na bata yung mga 35, 36, 37, or less than 40 years old. Ang dami niyan. So, dapat we should give way to young, brilliant, dynamic, competent young leaders of this country to govern us. At nagtataka rin ako bakit sa mga multinational corporations and even middle-sized companies
ang requirement for the president ang taas-taas. Tapos pagdating sa Pilipinas, wherein you will be managing the lives of more than 110 million Filipino people, ang requirement able to read and write. Tapos 40 years old pa. So I think it's about time to change this particular provision, yung Article 7, particularly Section 2 and 3. Kasi ang Vice President has the same qualifications. At tapos sinasabi doon, the Vice President may be appointed as member of the Cabinet sa Section 3. Pero para sa akin, dapat magkaroon ng changes dito. Dapat ang Vice President must automatically become the Secretary of Foreign Affairs. So siya dapat nagmamanage ng ating panglabas na mga affairs with other countries, para yung presidente nakatutok na lamang dito sa internal affairs. Okay, so medyo maganda yon. So dapat talaga baguhin na yung particular provision na yan sa Article 7, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution to give way to young, competent, brilliant, dynamic leaders ng ating bansa. So, nalilimitahan kasi ang voting population natin sa Pilipinas, actually mas marami yung mga kabataan kung titingnan mo. So, why not give them the chance to choose yung leader na belonging to them? 35, 36, 37, 38, or even 39 years old. At subukan natin, kasi nasubukan na naman din natin yan at nasubukan at ginagawa na din sa ibang bansa katulad ng Amerika na kung saan, ulitin ko, the age requirement is only 35 years old. Pangalawa, yung isang clause doon na able to read and write, naku, lumang-luma na yung, yung qualifications na yan. Global economy na tayo, nagkaroon na ng globalization, iba na advanced na yung technology ngayon. So yung able to read and write na ibig mo sabihin after grade 1 o grade 2 at marunong ka na magbasa at magsulat, qualified ka na to become the President of the Philippines. Teka muna, ibang usapan yan. Iba na ang sitwasyon ngayon at sitwasyon natin 50 to 100 years ago, and it's about time to change that qualifications, yung able to read and write. So gawin man lang natin sanang bachelor's degree or at least may master's degree, hindi yung kung sino-sino na lamang papayagan yung tumakbo bilang presidente, wherein the future and the lives of more than 110 million Filipino people ay ang nakasalalay dito. Kung ikaw ba ay may-ari ng isang organisasyon, ng isang kumpanya, ibibigay mo ba ang management of the company to someone who is only high school graduate, elementary graduate? Definitely not. What more kung ikaw yung presidente ng Pilipinas? Di ba? So it's about time to change that particular provision. Pati doon sa Article 6, yung qualifications of the members of the House of Representatives and the members of the Senate of the Philippines. So kung 35 yung presidente, ibaba mo din yung age requirement ng Senate. Gawin mo 30 kasi at present 35 yan. So i-adjust mo, gawin mo 30. Para mas madaming kabataan ang makapasok diyan sa Senado. Doon sa Kongreso, pwedeng i-maintain mo yung 25 years old na age requirement. Pero, itong suggestion ko, dapat kung ang ina-applyan mong posisyon sa taong bayan ay bilang isang mambabatas, dapat yung able to read and write na qualification should be amended such as able to read and write the law. Kasi lawmaker ka So dapat may alam ka sa pagbalangkas ng batas dito sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing abogado ka. At least you have a background in law. Like for instance, bachelor's degree graduate ka, nagkaroon kang ng experience, karanasan
na nagtrabaho bilang paralegal, legal assistant, o kaya naka 1 year, 2 years, or 3 years of law ka sa College of Law. No? Bibigyan ko kayo ng ehemplo. May mga nag-aambisyon maging senador. At kasalukuyang senador, katulad ni na Jingoy Estrada, 4th year law student yan. Si Isko Moreno, pwede yan kasi I think naka 4th year law din yan sa Arellano University. Something like that. Dapat merong naiintindihan sa pagsulat at pagbasa ng batas. Hindi pwedeng able to read and write niya. Kinabukasan ng daang-daang milyong Pilipino ang nakasalalay dyan. So it's about time to change that particular provision. Ang naalala ko nung buhay si Senator Miriam Santiago, gusto niya din papalitan yan eh. So, kung ang ibang progresibong bansa katulad ng Amerika ay pinapayagang maging presidente ang isang kandidato na may edad lamang na 35 anyos at maging ang ating unang naging presidente ay 29 anyos lamang sa katauhan ni Emilio Aguinaldo, bakit hindi natin baguhin ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas at gawing 35 anyos ang edad upang ang isang kandidato ay maging presidente ng bansang Pilipinas. Pag yan ginawa ninyo at isinama ninyo sa pag-amenda ng konstitusyon, palagay ko maraming sasang-ayon. At pagdating sa plebisito, sigurado aaprubahan yan ng taong bayan. Sapagkat ngayon maraming leaders na magagaling na mga bata, 35 years old and less than 40 years old. At bibigyan ko kayo ng isang magandang ehemplo ng isang leader na bata, competent, galing sa isang kinikilalang na isa sa pinakamagaling na kolehiyo or universidad sa Pilipinas, may proven performance, no, as a local government leader. Walang iba kundi si Vico Soto. Madami nang nagsasabi na sana kung yan ang tatakbong presidente, yan ang susuportahan namin, yan ang iboboto namin, si Vico Soto. Sapagkat nakikita namin yung katapatan ng bata na yan. Nakikita namin yung kaseryosohan ng bata na yan upang paunlarin yung kanyang nasasakupan. At kung yan magiging presidente, kwalipikado yung bata na yan. And at the time of the election, on 2028, qualified na yan. More than 35 years old na yan, no? During the 2028 presidential election. At kung sino man, yung mga nag-aambisyon ngayon na nagpakita na kanilang interes upang maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, pag yan ginawa ninyong 35 years old, I believe, maraming tatabi dyan. Pag tumakbong presidente si Vico Soto at pinayagang maging 35 anyos na lamang ang age requirement bilang Pangulo ng Pilipinas. So kung amiendahan nyo yan, wag lang yung economic provisions, no? Isama nyo na yung Article 6 and 7, no? At na magkaalaman kung sino talaga ang gusto ng mga kabataan na maglingkod sa ating bayan. So it's about time, no? Na minsan nakakasawa na mag-elect ka ng isang 60 years old, 55 years old, or even 70 years old, pero kung umakto parang hindi statesman, para mga bata, no? It's about time na maging pinuno ng bansa natin ay manggaling sa mayorya ng mga kabataan. At bilang dagdag, kung sakasakaling matutuloy ang pag-amyenda sa ating saligang batas, it should be done through Constitutional Convention. So ito ay opinion ko po lamang at hindi dapat through Constitutional Assembly. Alam niyo ba kung bakit? Because if it is going to be a constituent assembly, ang ibig sabihin niyan, yung present Congress will convert themselves into a constituent assembly na kung saan sila din ang magbabalangkas ng pagbabago sa batas. Parang may konting bias dito kasi how can you entrust the changes in the 1987 Constitution kung the changes will directly affect the incumbent legislator. So it may be tainted with fraud. Sa totoo lang, it may be tainted with fraud kasi definitely they will protect their interest. Kapag
sila din yung magbabago sa ating saligang batas. It is much better if the amendment to the Constitution will be done through the Constitutional Convention. Alam niyo kung bakit? Kasi pag CONCON yan, Constitutional Convention, the people will elect the delegates, the Constitutional Convention delegates. They will directly elect the people who will compose the Constitutional Convention. It is more democratic. And the process, matututo talaga yung tao kung ano dapat ang dapat palitan sa ating saligang batas. At isa pa, how can you entrust the amendment or revision of the Constitution if the one who will draft or craft the changes to the Constitution are the people who will directly affected by the changes? Incumbent congressman, kinonvert yung sarili nila into a constituent assembly, tapos sila yung magka-craft ng amendment. And definitely, they will protect their interests. So it is not advisable to amend the Constitution through Constitutional Assembly or yung CONAS. Dapat CON because it is more democratic, because it is a separate group of competent people who will design the amendment to the 1987 Constitution. So hanggang dito na lamang po at sana po ay may natutunan kayong kahit konti dito sa aking episode ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Hanggang sa susunod na episode. Magandang gabi po sa inyong lahat o magandang umaga. Depende sa oras ninyo kasi yung ibang nanonood dito ay galing pa sa ibang bansa. So hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong lahat.